Para sa ating Celebrity Central Update, Denise Cornejo at Cedric Lee, reclusion perpetua ang hatol o habambuhay na pagkakakulong, sa wakas ay naglabas na ng judgment ang Taguig RTC Branch 153, May 2, 2024, nahatulan ng guilty sa kasong illegal detention with ransom sina Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa. Cancelled na rin ang bail sa kasong ito at naglabas na ng warrant of arrest para hulihin na ang mga sangkot sa kaso. Matatandaan noong 2014 ay ginamit ni Cedric Lee si Denise upang maimbitahan ni Vong si Denise sa isang kondo sa BGC, at ang resulta ay bogbog sarado nga itong si Vong Navarro sa mga kamay ni Cedric Lee, at noong 2022 ay nagsampa ng kaso ang panig ni Denise kay Vong at nakulong nga ang aktor. Ngunit napawalang sala din naman ito. Ngayon ay lumabas na ang katotohanan sa pangyayari at ayon kay Vong naniniwala pa rin talaga siya na patas ang hustisya dito sa ating bansa. Para sa iba pang chika, Francine Diaz at bandang Orange and Lemon, nag-viral ang video noong bumisita sila sa San Jose Occidental Mindoro. Mangyari kasi, matapos mag-perform ni Francine ng kanta ay nagsalita ang bokalista ng Orange at Lemon na sana daw ay walang mangyayaring sinjitin. Dahil alas 11 pa daw sila ng umaga nandoon tas biglang isi na lang si Francine. Magandang gabi, San Jose! Oh, ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar. Kaya naman po para sa aking nag-iisang kanta, may isang request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede nyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Okay, song please play. Sabayan niyo ako ha. Malay niyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end ng song. Can we play the music? I close my Sabayan niyo ako, guys! Little did I know. Go! Malakas po, please! Thank you! Swifties, let's go! See the light, see the party, the ball gown. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. Pero gusto ko lang manghihinang paunhin, pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? So yun lang, gusto ko lang sabihin yun. Ayoko masira yung pag-enjoy natin ngayong gabi. Iba-iba naman ang mga komento ng netizens ukol dito, may mga nagsabing humandar daw ang pagiging entitled ng banda, at may nagsabi rin na kasalanan yun ng organizers. Halata nga sa video na tila hindi handa ang music para sa kakantahin ni Francine, wala pa namang pahayag ang kapamilya actress na si Francine Diaz. Susunod, Daniel Padilla tinawag na maasim, sa latest performance na ni Daniel Padilla sa kantang Hinahanap-hanap Kita, ay nagmura nga ang aktor patungkol sa kanyang ex. Siyempre si Catherine agad ang naisip ng mga netizens.
Hindi pa raw nakamove on si Daniel marahil nasabi niya yun, pinutakti naman ng bash si Daniel. Subalit ang tanging sagot lang ni Daniel ay, mga OA lang talaga sila. Ka-Central, anong masasabi niyo rito? Anong kanta? Ano na reaction mo sa Ang nag-viral OA na ng mga, kanta? oo, masyadong OA yung mga tao. Nag-enjoy lang ako kanta. Alright. Thank you, Relax, Daniel. thank you. Samantala, naging issue rin ang pagdalo ni Direk Cathy Garcia sa birthday celebration ni Daniel noong April 29, samantalang hindi daw dumalo ang direktor sa nakaraang birthday ni Catherine. Si Direk Cathy pa ba kaya ang magdedirect sa part 2 ng Hello Love Goodbye, nina Catherine Bernardo at Alden Richards? Donnie Pangilinan, bagong biktima ng Deep AI. May lumabas na nga video ngayon na ang isang lalaki ay naglalaro sa kanyang kaangkinan at ang mukha nito ay si Donnie. Wala pa namang pahayag si Donnie ukol dito. Samantala, naging biktima na rin sina McCoy De Leon at Andrea Brillantes sa app na ito at lumabas na rin ang original video na nagpapatunay na hindi talaga sila ang nasa video, pero kay Donnie ay wala pang nailabas na original video. Samantala, Carmina Villarroel benash na naman, sa latest cryptic post ng aktres na si Carmina Villarroel ay umani na naman ito ng negatibong komento mula sa mga netizens. Nagtataka naman daw si Carmina kung bakit idinidikit ang mga posts niya sa issue ng kanyang anak, binansagan nga ngayon si Carmina bilang stage mother. Ayon pa kay Carmina, normal naman daw sa kanya na mag-post sa social media, dahil kung may nababasa raw siya na tingin niya ay maganda. Sinishare niya lang daw ito sa SOCMED, mariing pinabulaanan naman ni Carmina na hindi pa tungkol sa mga isyu ng mga anak niya ang kanyang cryptic posts, mainit kasing pinag-uusapan ang napernadang love life ng kanyang mga anak dahil daw sa pakialamera itong si Carmina. At para sa iba pang updates tumutok lang kayo sa balitang walang pinapanigan, Celebrity Central, maraming salamat po.